Dun, 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 dun. dun. 1, 2, 3. Hi! Kamusta kapatid? Welcome sa podcast naming mga... Wait, Hmm? Ano? ba't ba tayo nandito? Di ko alam. Ano bang meron? Ano nga ba? Bakit? Bago muna tayo mag-umpisa, magpakilala muna tayo. Ako nga pala si Ann. Ako si Ram at At magkapatid kami. hindi kami magjowa. Yo. So, bakit nga ba tayo nagaganito? Ano bang balak natin talaga? Bago muna yun. Bakit puga? Puga. Ang puga kasi ay kapampangan term na ang ibig sabihin ay Yung anak ng isda. yung anak ng isda. Yung mga anak. Yes. Kumbaga, madami sila, di ba? Parang caviar. Hindi siya pugante. Hindi siya takas. Yung Hindi. kapampangan term nung anak ng mga isda is puga. So, At dahil madami tayo nung bata tayo, dahil dami natin na paslit, tinawag kaming mga puga. yes. Kaya yun din yung ginagamit namin ngayon na name ng podcast na to. At magkakapatid tayo dito sa podcast na to. Bakit ba tayo nagpo-podcast pa? Bakit ba natin ginagawa to? Actually, napilitan lang talaga. To be honest, kasi nung every time na umuwi tayo, every time na meron tayong katapos ng the whole day, 9 to 5 na work, kakain, and then kwentuhan, tapos tulog, di ba? Since, ayun, na meron kaming time at gusto din namin yung nagkukwentuhan every time na kumakain kami, why not? Gawin natin to, di ba? Para at least kahit papano, balang araw pag tumanda tayo, mas makita natin, may memories or parang may makita tayo na ginawa natin tong mga bagay na to. Yes, and then, hindi lang tayo yung nakakarinig sa mga thoughts natin. Meron din tayong mga kasama na magbibigay ng tanong or bibigay ng opinions nila. Ayun. Yun yung main reason namin kung bakit namin ginawa itong podcast na to. Yes. Yes. Gusto din namin malaman yung mga opinion ninyo, opinion namin, at magbibigay ng mga sagot sa mga tanong na nasa isip natin or mga intrusive thoughts natin. Yun yung para sa akin na main reason natin bakit tayo nandito. Yes. Ako for the memories talaga. Gusto kong makita to balang araw. Masabi ko na, nag-mature na pala ako nung time na yun. Or, nag-mature na ako. Matanda ka na. Hindi na yun yung... So, ayun. Yun yung para sa akin na purpose or reason ko bakit ko ginagawa to. So, what's next? Yung gagawin natin is for this episode or pati sa mga next episode kasi may mga tanong lagi tayo na may mga na gusto natin na masagot. Yep. Lagi na nasa dulo lang ng utak natin na gusto lang natin na masagot. Yes. Like mga tanong na gusto nating itanong. Ganun. Puro tanong. Yes, tanong lang ng tanong. Okay. So, ngayon, magbibigay ako ng series of questions and then titignan natin kung ano yung opinion ng isa't isa. About sa mga questions na yan. Sa mga tanong ngayon. Okay, sure. Let's start. Okay, para sa unang tanong, I think bibigyan natin ng team itong mga tanong natin na to. Yung podcast natin ngayon. Okay. Ano ang naisip mo? It's, I think, yung team natin is all about childhood muna. Yung mga tanong din na... About nung bata ka? Nung puga ka pa talaga? Puga ka pa talaga. Nung paslit ka pa. Oh, yes. Okay. Let's start. Yung unang tanong ko is, ano ang pinaka-paborito mong alaala nung bata ka? Ako muna ba? Ikaw muna. Okay. Ako,
para sa akin, lahat ng times or memories na feeling ko inosente ako. Yun yung para sa akin na pinaka-favorite memory ko nung bata ako. As in yung times na parang laro lang, masaya ka lang, wala kang iniisip masyado, wala kang kinabukasan, kagising mo, papasok ka ng school, maglalaro ka sa school, kakain ka kasama yung mga friends mo, tas kauwi mo, maglalaro ka ulit, mag-aaral, matutulog, repeat, tas bandang weekend, maglalaro ka na naman. As in, yung happiness lang, kumbaga yung The innocence. yes. Yung parang, hindi katulad natin ngayon, no? Sobrang, iniisip na natin yung future talaga. Yung sitwasyon natin na, paano ba tayo gigising bukas para magtrabaho, uulit na naman ba yung nangyari sa akin kahapon, mapapagod na naman ba ako, yun lang iniisip natin ngayon eh. Kaya yung na paborito kong memory nun is yung talagang happy ka lang, nararamdaman mo lang yung freedom nung time na yun kasi hindi rin naman tayo ganun, wala tayong ganun ka-stricto ng mga magulang at mga guardian na talagang nagbawal sa atin mag-enjoy. Talagang hinayaan lang nila tayong mag-enjoy. Yun naman yung isa sa mga gusto kong bagay na binigay sa atin ng mga parents or family natin. So, yun yung akin. So, sa madaling salita, yung pinaka-paborito mong alaala is the innocence. Yes, yung playfulness, yung enjoyment, yun, yung mga bagay na yun. Para sa akin naman, hindi siya masyadong nalalayo doon sa sayo. Hmm? Sa akin is freedom, sa madaling salita. Kasi, yun nga, sabi mo nga nung bata is playfulness, the innocence. Ayun. Kasi, nung simula nung bata, yung freedom is, syempre, nababawal din tayo minsan. Siyempre, lalo na pagka pasaway talaga tayo. Oo, yung mga sinasabi lagi nila na baka makuha ka, dahil ay baka makuha ka ng makidnap. mga... Oo. Yan. Yun yung mga points na para sa akin, nag-clip, I think. Hindi siya nag-clip ng wings, pero meron tayong mga bagay na hindi natin magawa dahil sa sinasabi nilang pananakot nila. Pero yung freedom para sa akin is yung magawa mo yung gusto mo. Bulakbol ka kasi. Yes. Yung magawa mo yung gusto mo, yung nafe-feel ko yung freedom every time na, kasi nung bata, mahilig kami pumunta sa mga batis ng mga kaibigan namin. And then kakain, and then uuwi na basa dahil isang damit lang yung gamit. And then maglalaro lang dun sa may batis. And then walang bisyo, walang as in lang, laro lang. Kantsawan, sigawan, tawanan. Yun para sa akin yung main pinaka naaalala ko. Childhood memory. Yes, yung core memory ko nung bata ako. So, kasama din yung mga friends, no? Yes, syempre, kasama lagi sila. Kasi syempre, lagi akong nasa labas. Hindi mo din kasi, nung bata din kasi tayo, di natin ganun ka ma-express yung enjoyment sa family part. Kasi, lagi tayo napapagalitan. Pero pagkasama natin yung mga friends natin, talagang walwal kung walwal. Yes. Pero yung good way ha, hindi naman yung walwal lang talaga na. Yung walwal na laro lang talaga. Na magtutumbang preso. As in, yun talagang, kaya, finish line na laro, yung first pan. Ano yun? First pan na, di ba sa kalye, merong mga guhit. Patintero? Hindi. Yung mga guhit na yun yung mga ginagamit kapag patintero. Pero meron kang tsinelas. Tapos, paunahan kayong mapunta doon sa next pan. Kumbaga yun yung finish line. Baka hindi ko nalaro yun or nakalimutan tapos, ko kapag na. ikaw yung pinakahuli, mapapalo ka sa kamay na may tsinelas. Nalaro ko din yun. Pero hindi ko natin alam. Sa Pampanga doon is jackpot. Okay, gets. Alam ko na. Pero finish line ang tawag ata nila dito. Sa Maynila. Okay. Sa Tagalog term talaga. Yun yung mga,
yung laro lang, Mm. yung parang feeling wala kang burden. Yung talagang, Kasi ngayon, ang init, tirik yung araw, talagang iitim ka sa sobrang init, basta yung gabi makapaglaro ka may lang. araw ka pa din. Yung, di mo alam saan galing eh, kanal ata. And then, ayun nga, the freedom. Kasi kung ngayon, yung pagtanda natin, ang dami na natin, feeling ko, yung burden natin is nasa 70 plus na tayo. Dahil sa burden. Pero, yung pasan mo, no? Since yung buong buhay natin is nasa school lang, kumbaga, yun na lang yung mga ano natin. Talagang school bahay lang kasi talaga. And then, Sabado-Linggo, yun, makikipaglaro ka, punta ka ng batis. Minsan may mga projects pa eh. Yun yung, ako pumupunta pa ako dyan sa mga, may group project kami. Pero makikipaglaro lang. Pero pag uwi mo, pawis na pawis ka. Tapos yung itim na itim ka diretso banyo para maligo. May tuwalya naman. Ayun, uulitin ko, yung sa'yo is innocence, sa akin is freedom. Parang halos same lang naman din yung talagang namimiss natin nung bata tayo. Yung talagang freedom and enjoyment, talagang yung natural na mga bata lang. Yes. Ngayon kasi iba na yung way ng mga bata ngayon para hindi na sila yung katulad dati na talagang sa daan kalat-kalat. Pero don't get me wrong, okay yun kasi nasa bahay sila, nasa safe place sila. Pero iba pa din kasi yung matuto ka sa labas ng bahay. Oo. Lalo na bata ka pa lang. Ngayon kasi dahil nasa bahay lang tayo, wala tayong ganun na ginagawa. Office, nakaupo, tapos dito sa bahay, hihiga. Talagang wala na tayong exercise. Kung ganun din yung mga gagawin ng mga bata ngayon, kumbaga di sila maano sa yung bata pa lang sila magkakaroon na ng complications. Kaya mas maganda pa rin na may activity tayo sa labas. Pero yung communication ng mga sa generation natin ngayon is sobrang tight. Yun, meron silang ibang mga social media na gamit or mga communication platforms na gamit. Kaya mas high-tech yung mga bata talaga mas ngayon. High-tech sila ngayon. Mas gusto ko din yung generation nila. In some ways pa rin. Pero nakakamiss pa din talaga yung naglalaro sa Kaya nga pagkatatanungin ka talaga, ano yung namimiss mo nung bata ka? Lalo na yung mga talagang batang daan talaga. Nung bata tayo, ikaw yung nag-aano lagi ng mga goma. Yung nagko-collecta ng mga goma para pang 10-20, pang Chinese garter. Yes. Tapos ako kumukuha ako kasi mother. Kahit na bansot ako, mother to. Ako yung nagbubuhat. Kahit 3'4" ka, mother ka pa din. Pag tumalon talaga ako sa Chinese garter, talagang lumilipad. So, punta na tayo sa next. Okay. Yung next question natin is, ano sa tingin mo ang pangyayaring pinaka-pinagsisisihan mo? At ano ang natutunan mo sa pangyayaring yun? Ako muna ba? Ikaw naman muna. Ikaw muna. Nagkahiyaan pa? Ulitin natin. Ano sa tingin mo ang pangyayaring pinaka-pinagsisisihan mo at ano ang natutunan mo sa pangyayaring yun? Kahit ba dati or ngayon? Basta yung pinaka. I think, uunahin ko na muna habang nag-iisip ka. Hindi. Ako na. May isip na ako eh. So, yung sa tingin kong pangyayaring pinaka-pinagsisisihan ko, para sa akin kasi, ang bigat kasi ng term na pinagsisisihan mo. Kasi kung may regret ka sa past, baka hanggang ngayon dala-dala mo pa rin yung regret na yun. For me opinion ko lang. Kaya para sa akin, wala akong pinaka-pinagsisisihang bagay na pangyayari ngayon. Para sa akin, na-shape ako kung ano man ako ngayon dahil sa mga experiences ko. Kahit na bad or good man sila, tinitake ko sila as experience na magagamit ko para matuto talaga ako ngayon. Matuto talaga ako or natuto na ako ngayon. Kaya, ayun, para sa akin, wala naman siguro may mga regrets din ako, pero, ayun nga, yung sinabi ko na, wala ka namang magagawa kasi kung may regret ka, improve mo na lang talaga yung sarili mo.
ngayon para, alam mo yun, gamitin mo yun as weapon na masabi mo, nagregret ako dati, eto na ako ngayon, mas better na ako ngayon. Kaya, para sa akin, yun nga, wala talaga akong pinagsisisihan. May mga regrets, yes. Yun nga. Pero, ulit-ulit. So, ayun. Siyempre, halos lahat ng nasa experience natin is school nga lang. Ano? Yung halos lahat ng nasa experience muna natin sa ngayon is nasa school muna. So far, wala ka pa yung pinaka. Wala. Kumbaga, Wala pa. Napakalaki ng word na pinaka. Oo, para sa akin kasi mabigat na term yung pinaka. Kasi kung may pinaka, regret ka, parang dadalhin mo yun eventually. Dadalhin mo yun nga hanggang ngayon. Iniisip-isip mo siya na sana ganito na lang ginawa ko. Sana ganyan na lang ginawa ko. Kaya mas magandang isipin na may regret man ako dati. Sana ganito yung ginawa ko. O sige, ganito na lang gagawin ko next time. Sakaling mangyari yun. If hindi na mangyari yun, hindi na bumalik yung time na yun, at least masabi mo na, kahit na nangyari yun, eto na ako ngayon. Mas better na ako ngayon. Okay na ako ngayon. Hindi nyo na masasabing pinagsisihan ko yung bagay na yan. So, yun. Siguro yun sa akin, hindi siya pinaka Kasi nagbe-benefit din ako. Kasi nag-e-enjoy ako. Para sa akin is yung sa pag-iinom at pag-yoyosi nung bata. Bisyo. Yes, Meh. Siyempre, makaibigan tayo. Hindi naman nila influensya. Talagang, ginusto mo naman kasi. Yes, curiosity talaga yung nag-ano sa akin. Kung bakit Buti na lang, good girl ako. Pero, at the same time, nag-e-enjoy ako. Yun nga yung sinabi ko. Pero yung sa health. So, yun yung nire-regret mo. Yung sa ay parang, dahil hindi ko inalaga. Bata ka pa lang, inabuso mo na yung... Yes. Pero, para sa akin, magandang experience yun. Kasi meron akong mga nakilalang ibang tao. Dahil sa pag-iinom. Lumaki yung circle ko, naging social butterfly kumbaga, ako dahil dito. Ganito mas nakapag-explore ka. Yes. Siyempre, meron din ako mga kaibigang mas nakakatanda sa point of view kasi naming mga, sinasabi ko namin yung mga may tao kasi na talagang hindi na-expose sa ganyan. Kahit na-expose sila, pinili nilang hindi maging expose. Tulad ko na hindi ako pala inom. It's not for everybody talaga. Oo. Hindi ako umiinom or hindi rin ako nagyosi or kahit anong bisyo. So, pagka nakakakita kasi kami ng mga umiinom na bata, nung time na bata din ako, na curious din ako, natatakot talaga ako. Hindi naman takot na kasi niisip ko may mag-aaway sa mga to, may magkakagulo sa mga to. Kaya hindi ako na-expose sa mga ganun kasi siguro sa thought or sa judgment ko na ganito yung mangyayari pagka sumali ako sa kanila. Hindi maganda yung naiisip ko. Kaya hindi rin ako na-expose sa mga taong to at hindi ko sila naka-close or kahit na it's not for everybody kahit na malapit lang yung circle talaga natin na isang kanto lang naman yung pagitan talaga natin. Since dahil nga sa doon sa mga past experiences natin, may mga effect yung alak sa atin na nagbigay sa atin ng traumatic experience or hindi sa atin, sa'yo. Sa akin lang ba? Hindi, meron kasi nakikita natin. Nakikita natin na every time na merong umiinom, sigurado may gulo dito. Kasi bata doon kasi sa area natin, yung mga tao kasi masyadong nung time nun hindi na ngayon iba kasi iba na kasi yung mga umiinom ngayon parang na sila, very demure. Very mindful. Mas gusto na lang nila yung mga yung talagang enjoy na lang. Hindi yung dati kasi talagang pagka may nag-inuman, lalo na yung mga matatanda sa atin noon. Pagka maya-maya may mga nasa barangay na. Lalo na yung barangay nasa ilang meters lang sa bahay na, mga limang bahay lang ata, barangay hall na. Kaya talagang punot dulo ng away lagi nun sa atin is alak. Dinadaan nila yung problema nila sa alak. Tapos nag-start yung gulo. Kaya natakot talaga ako. Yun yung nasa mindset ko nun. Kaya hindi ako na-expose sa alak. Sabi ko hindi ako iinom kasi ito yung mangyayari sa akin. Hindi ako mag-yoyosi kasi pagka ganito, yung pera mo daw sa sayang. Sa utak mo, ganun yung Kaya
kahit naman na ngayon, nai-imagine. kahit na ngayon na matanda na ako, bakit hindi ko gawin? May pera na ako. Very demure akong uminom kung sakali. Hindi. Kumbaga, Very demure. Pero ako yung ginugulo ko. hindi, umiinom din naman ako. Pero, ayun nga, may Konti restriction. lang, Kasi may allergies pa din talaga ako. Nakikisama lang talaga ako. Mm. Kumbaga, And then, gusto mo lang talaga siya ma-experience. kasi ngayon. syempre, iba pa din pagka, lalo na sa corporate world, pagka nagkaayaan yung mga kawork mo, Mm-mm. dapat kahit papano may ambag ka. Bonding, Oo. yes. May bonding. Parang, syempre, kung hindi ka naman iinom doon, Mhm. kahit nasabihin natin pwede namang hindi uminom, Mm. iba pa din kasi yung pakikisama talaga. Yes. Parang, Baka kailangan mo sabihin uminom. nila, Oo. na, hindi, ganyan Kahit to, na kwentuhan lang yung pinunta mo Yes. dito, dapat may, ka pa din, makisama ka pa din. Mm-mm. Iba pa din yung ganun eh. Kaya, kahit papano, natuto pa din ako kahit konti lang. Kasi, iba talaga epekto ng alak sa akin. Kinabukasan, nilalagnat na ako. Kaya, di ko talaga... Kaya kids, drink moderately. Pero, huwag kayong uminom. Bata pa lang kayo. Uminom kayo pagka may pera na kayo. Mhm. Pagka kaya nyo na. Mhm. Ayun. So, di talaga ako na-expose doon. Pero, hindi rin naman ako nagre-regret Mm-mm. doon sa part na yan. Parang, eto ako ngayon. Kahit na, proud ako na, nalampasan ko yung stage na magwalwal ng ganon. Okay lang ako. Ang akin naman kasi, syempre, yung mga nakakasama ko uminom, may, sila, may mga common sense sila. Na, Hindi naman sila yung mga tipo ng, yung every time na iinom, mas maganda yung, kasi syempre, hindi pa ganun ka uso noon yung wifi. So, yung way para ma-entertain ka or is yung makipagkwentuhan, makipagbardagulan sa mga kasama mo na walang napipikon. Yun yung main namin sa samahan namin. Sa grupo nyo, ganun. Na mapang-asar kami, aasarin namin yung isa't isa. Na walang napipikon. Oo. Baka kung nandun ako, baka talo As ako. in, mapipikon ka. Mapipikon ka sa kanila. Pero syempre, dahil nga bata ka pa lang, wala ka pang iniisip na wala kang gulong nasa isip. Syempre, muwang ka pa lang. Ayun. And then, meron kami ng mga nakakasamang mga matatanda. Meron kami mga nakakasamang mga matatanda na magulo. Parang baguette style ng mga titos, titas. Oo. And then, meron din kami yung mga nakakasama. Yung as in na parang iba yung aura niya na iinom ako kasi meron akong balak mamaya. Meron akong gagawin. Yun yung ayoko kasi iniisip ko din yun, lalo na babae ako. Makikita mo na lang siya, bata ka pa lang niyan, na katapos niyang uminom ng ilang shots sa inyo, mamaya-maya, meron siyang kaaway, meron na siyang tinututukan ng baril. Ay, grabe naman. Ayun yung namin, na doon namin nalaman na once na meron kami nakakasamang ganun, after ng inuman na yun, okay na kami sa kanya. Hindi na namin siya pakikitunguhan pa namin siya. Pero eto na yung pero limit. Kasi yung ibang tao, mabait sila, as in. Pero kapag na-influensyahan na sila ng alak, nag-iiba. Sa mga ulo nila. Parang, yun nga din, di ko mag-get sa alak. Yes. Kaya dapat, yun nga, totoo yung drink moderately. Kasi dapat, alam mo pa din yung ginagawa. Na huwag kang masyadong... Yung alak, for good times lang siya. Sa tiyan lang. Hindi sa utak. Pangpaalis lang talaga siya ng stress. Ganun. So, to conclude our answers, sa'yo is, wala akong pinaka-regret. Sa ngayon. Siyempre. parang hindi pa naman katapusan ng life ko. Akin, ayun, yun sa health. Pero hindi ako nagre-regret na ginawa ko yun. Kasi, part siya ng buhay ko. Pwede mo pa din namang i-improve yung health mo. Yes. Hindi pa naman late. Bata pa lang tayo. Bata pa lang yes. ako. Feeling? Ikaw? Feeling ano ka? Teenager. Okay. Next question. Sa pangalong tanong natin. Hindi ko ang ganda nito. Kung ako na muna kasi maganda ka mo. Ako na muna magtatanong. Okay, yung next question natin. Kung babalik ka 15 years from now, ano ang sasabihin o gagawin mo sa sarili mo? Or may babaguhin ka ba sa paligid mo? Kung babalik ako 15 years from now,
Nung nasa isip ko yung mga binabasa ko naman. Na? Kung babalik ako 15 years from now, Mm. yung nasa isip ko is, nagulo na ako doon. Yung nasa isip ko is, parang napaka-OP, overpowered niya. Mm. Kung 15 years from now. Kasi 15 years from now, hindi pa ganun Siguro, kung babalik ka 15 years from now, same body, same situation, pero meron kang yung palitan knowledge, natin yung kumbaga yung, oo, ikaw lang yung, pati yung knowledge nandun. Ayun. Pero, yung means, same lang. Kasi, before, talagang wala tayong means. Walang technology sa bahay, kahit na uso na, walang wifi, walang internet, walang phones, walang laptops. As in, yung sinuunang life natin. Hindi, nagkaroon tayo ng computer nung bata tayo. Oo, pero hindi naman siya katulad ngayon na sobrang high-tech. Oo. Yes. Kasi dati talagang ang hirap mag-google ng isang bagay. Aayusin ko yung tanong. Uulitin natin yung tanong. Sige. Rephrase. Bibigyan ko siya ng twist kasi syempre nasa childhood tayo na kung babalik ka 15 years from now, na nandun pa din yung conscience mo ngayong kung ganito ka naka-wise, ibig mo ba sabihin? Okay. Tapos 15 years from now, I think sobrang open niya. Kasi sa akin, sa part ko, dahil nasa tech part ako ng field, I think sobrang OP. Kasi pwede mong i-monopolize. Magagamit mo yung kung ano yung alam mo ngayon sa past. For example is, yun nga, sa tech, yung sa mga social medias. That time, hindi pa uso yung social media. Pwede mong gamitin yun, dalhin mo doon para uso ikaw. Uso na yung social media, nandiyan si Friendster. Tapos yung unang version ni Facebook. Pink girl. ang ganda ng profile ko sa Friendster. Pink girl. Ayun, yung sa social media, I think, doon pa lang, dahil meron na akong alam sa tech world ngayon, tapos babalik ako 15 years from now, I think kaya kong sumama doon sa part na yun. Kumbaga gagamitin mo yung okay. Yes. And then, for example, yung mga ibang mga tawag dito, ibang mga NFTs. Okay. Yung parang mga crypto? Yeah. Yung sa crypto, kaya mong i-monopolize yun. Siyempre, 15 years from now. Talaga. Nga, no? Talagang magagamit mo yung crypto. Isang bagay yan, no? Kung ako din. So, 15 years from now, feeling ko sobrang open niya. Kung ako, tataya ako sa loto. Hindi mo man nga alam kung ano 20 pesos. Sa ano. Hindi mo man alam kung Siyempre, ano yung mga pwede namang maano mo eh. Sa loto, meron siyang ilang numbers? May naaalala akong isa eh. Yun yung ginagamit. Kung tataya ako ha, yun yung gagamitin ko ding number. Pero nangyari na yun. Kumbaga, yung price ata nun is nasa 100 plus million na. Malay mo. Alam ko pa yung numbers na yun. Basta yun nasa isip natin. Kung 15 years, ay pasok yun. Basta yun nasa isip natin, 15 years, tapos nandoon yung utak natin ngayon. Oo, talagang overpower nga naman. Overpower. Kasi ano nga naman? Nasa isip natin ngayon is pera. Gusto namin may yumaman. Lord. Manifest. I think yun, sobrang open niya in terms of money. And then, kung ano yung gagawin sa sarili mo, sa paligid mo naman. Ano yung gagawin mo sa paligid mo 15 years from now? Kung ako, sa paligid, siguro sa paligid, mahirap kasing baguhin yung mga tao. Pero, dahil kung ganito na rin ako ka-wise, kung ganito na yung mindset ko nung bata ako, syempre, immature pa ako nung time na yun. Kahit nasabihin mong ate ako, mature ako, kunwari. Para sa akin, immature pa din ako nun. Kulang pa din yung mga alam ko. Tama naman yung mga matatanda. Hindi mo pa alam lahat ng bagay. Malalaman mo pagka eventually na nandun ka na sa part na yun. Kaya,
para sa akin, kung babaguhin ko yung paligid ko nung time na yon, tuturuan ko na lang siguro yung mga tao sa paligid ko ng mas tamang gawin. Kasi sa family natin, medyo complicated yung family natin. Yung gusto mong sabihin is for parenting. Kung paligid yung babaguhin ko ha. Sabi mo kasi, kung Paligid is not all about the environment. Ay, tama. Ay, hindi. Ulit. Sige, awahin mo yung sarili mo. It's not about the nature. Kung ano lang yung nasa mo. Surrounding. Mm-mm. Kaya nga. So sila din naman kasi yung nakasurround sa akin eh. Lalo na hindi ako yung palalabas. Nasa bahay lang ako. Dahil ate ako, iniisip ko, anong gagawin namin mamayang magkakapatid? Ano yung ituturo ko sa kanila ngayong araw na to? Kasi nag-aaral tayo ng time na yan eh. Kumbaga ako na yung naging mother-father figure. Mother-father gentleman. Tapos ngayon, kumbaga, siningit. Masingit. So, yun. Kasi, yun yung paligid ko nung time na yun eh. Sabi ko, kung babalik man tayo 15 years from now, same means, same scenarios, same yun pa din naman yung paligid ko. Hindi naman magbabago. At saka, para sa akin kasi, kahit anong mangyari, family first talaga. Priorities. Siguro dahil panganay ako, kaya ganun yung naiisip ko na, ewan ko, lahat ba ng panganay ganun? Hindi walwal or hindi sarili. Naiisip mo talaga agad yung kapakanan ng iba muna bago yung sarili mong enjoyment. Pero kung babalik din ako 15 years from now, tas ganto ako, gagamitin ko din lahat ng possible means para i-improve na agad yung buhay ko at alam mo yun, makatulong na agad sa family. Kasi hindi naman tayo rich kid nung time na yun. Talagang naghihirap tayo. Hindi ko naman masyadong sinasabing may mas mga naghihirap. Pero sa sitwasyon natin before, mahirap talaga. And then so, napakalaki ng family. Kahit na masaya tayo sa childhood natin, may times na pag uuwi ka sa bahay, talagang pagod agad. Mararamdaman mo pa rin yung pagod. Pero iba kasi yung pagod ng mga bata eh. Kaysa sa mga pagod na... Ay yung bigat ng ambience. Kasi may problems talaga nun. So, gagamitin ko rin lahat ng possible means para, alam mo yun, ma-improve agad yung family natin. Makatulong. Tapos, i-improve yung sarili, sila. Kung mangyayari yun. Sa akin naman, sa paligid, I think malapit lang din sa sayo. Sa orientation ng family din. Sa family din. Parehas lang tayo ng pinaghuhugutan din. Syempre. Dito sa tanong na to. Kasi parehas lang tayo. Kapatid tayo. Parehas lang tayo. Isa lang naman yung environment natin nung 15 years ago. Pero hindi lang para sa atin. Pero hindi lang para sa atin yung part na yun. Kung ano yung nasa paligid na, kung ano lang yung nandoon. Since, kung tayo, ganito na tayo. Ganito na kabigat yung ambience dito. Hindi lang tayo yung makakaano. Ang dami na, ewan. Ang dami tao sa Pinoy. Ay, sa Pinoy. Ang daming tao. Uulitin ko. Kakad ko to. Sure. Go. Kasi, ang dami nating tao sa mundo. Ay, hindi lang tayo yung ganun. Sa sitwasyon na yan, ibig sabihin. Kaya kung ako babalik ako and then papalit meron akong babaguhin sa paligid is parenting. Parenting din. Oo. Gusto kong i-orient lahat ng lahat. Kaya mo? Gagawa by sa lahat ng sa any means possible. Any means possible. Gusto kong i-orient lahat ng parents or mga single parents or mga basta parent na hindi siya ganun kadali na gawin, na kailangan mong gumawa ng bond sa bata, kailangan mong gumawa ng tsaka dapat pinag-iisipan talaga muna bago ka maglabas ng pangalawang ikaw dito sa mundo. Kasi iisipin mo, iisipin mo yung pabigat ka na. Mas gagawa ka pa na. Wala akong gustong patamaan sa na to. Blessing ang mga babies. Ako gusto ko ng mga babies pero wag muna.
I think, ayun, the parenting. Kasi, karamihan sa atin, karamihan sa mga nagiging mga kaibigan ko. At saka, yung isa sa mga reason ng, dahil nandito na rin tayo sa topic na to, isang reason kung bakit maraming broken family dito dahil kadalasan ha, hindi lahat. Hindi sila ganun ka na-orient or parang hindi sila planado. Oo. Hindi planado yung pagkakaroon nila ng mga babies. Pero yung iba, kahit na hindi man planado, gumagawa talaga sila ng effort para ibigay yung best sa mga, alam mo yun, sa mga anak nila. Kasi kung nahirapan sila nung time nila, bakit nila papahirapan yung mga anak nila? Kasi iba pa rin yung ng isang nanay or tatay talaga sa bata. Pero yun, iba-iba tayo ng circumstances at iba-iba ng mga problema sa buhay. Kaya may mga pamilya din na naghihiwalay yung parents dahil, alam mo yun, personal problems. Tapos, pa-priority nila yung sarili nila dahil paano nila maaalagaan yung mga batang to kung sila mismo hindi nila kayang isipin or alagaan yung sarili nila. Kaya yun yung isang part na kailangan siguro nating isipin ngayon. At feeling ko naman, sa generation natin ngayon, mas aware na yung mga kaedaran natin na kung ano ba yung tamang dapat gawin as a parent. Kung gusto mong... Kasi meron na silang hint na ayaw nilang ma-experience ng mga anak nila. Yun nangyari sa kanila. Oo, tama. Kaya, yun nga, para sa akin, kailangan talagang pag-isipan mo ng mabuti, pagplanuhan ng mabuti, kung gusto ko na ba itong mangyari. Ano ba yung kailangan kong gawin para maiwasan mo na itong mangyari kasi hindi pa ako ready. Yung mga ganong bagay ba. So, ayun, napunta na tayo sa tanong na 15 years from now yung tanong natin. Ayun, to conclude it, again, yung sa'yo, in terms of para sa sarili mo, is monopolize money? Yes. Yes. Sa paligid mo is parenting. Pera tayo. Parenting. Oh yes. Same pero din sa akin. Good thing naman para sa akin. Pero alam naman natin imposibleng mangyari yun. Talagang gagawin mo yung best mo kasi alam mo na yung future eh. Alam mo na kung sakali mang babaguhin mo. Alam mo na kung paano ka naghirap ng future. Kung dala mo pa rin yung sarili mo sa past, bakit Sabi hindi mo i-improve? Kung madadapa ka sa same na bato. Bakit mo idadapa ulit? Ngungud-ngud pa yung sarili mo. So, ayun. Kaya, parang parehas lang din naman yung goals natin. I think sa akin din ganun. Same. Monopolize naman. Mukhang meron kami. Mukhang mahihirap kasi kami. Pasensya na. Mga hampas lupa kami. Hindi naman. Ayun, okay. And then parenting. Since same tayo ng childhood. Halos same din naman. Dumako tayo sa apat na to. Fourth. Apat. Yes. Magbigay ng isang pangyayari sa buhay mo na naging dahilan kung ano ka ngayon. Wow. That's a powerful question. Nag-super saiyan. Magbigay ng isang pangyayari sa buhay mo na naging dahilan kung ano ka ngayon. Siguro, dahil makikilala na rin naman tayo ng mga kapatid natin dyan. At eventually, malalaman din naman nila yung background natin. Papahappyawin ko na kayo. So, pahapyaw sa chika. Yes. Kasi, galing kami sa broken family. Yan. Yun yung unang pahapyaw. Lumaki kami sa lolo't lola na aunties. Nakasama ang mga tita-titas namin. Tapos, parang ano ba yung tawag doon? Compound. Pagka magkakasama yung mga compound. Tito mo, tita mo sa isang bahay, tas may mga family sila. Hindi siya isang bahay, hindi siya compound. Hindi, kumbaga, ang ibig kong sabihin pero compound yung mga tayo. tito-tita natin, hindi compound yung lugar natin, iisang bahay lang. Pero, nandun lahat. Magkakasama, kaya tinawag kaming puga kasi napakadaming mga bata noon. Talagang ang gulo sa bahay, nag-aaway, naglalaro, nagsasabunutan, nagpipikunan, yung mga ganyan. Susumbong. So, galing nga kami sa ganong type ng family. Masaya naman. Hindi naman namin ganon ka iniisip na ganun kapangit. Pero,
masaya. Oo, masaya yung mga naaalala ko nung times na yon. Yun lang. Yung isang pangyayari sa buhay ko na nag-shape sa akin ngayon is yun nga, hindi tayo lumaki sa parents natin. Ang nangyari is, parang naisip ko lang siguro sa, ano ba yun? Anong term doon? Sa batang edad. Murang edad. Murang edad. Ayos pala. Sa murang edad, naisip ko na wala na yung parents ko. Ako yung panganay. Anong gagawin ko? Kumbaga, kailangan ko bang i-sacrifice yung happiness ko para gumanda yung buhay namin magkakapatid? Kasi di ko alam na yung mangyayari eh. Di ko alam kung maghihiwa-hiwalay ba tayo or magsasama-sama tayo. Paano tayo mag-aaral? Wala tayong parents. Yan. So, yun naman, sa awa ng Diyos, andyan yung mga favorite titas natin. Andyan sila That's para... the thing about panganay. Siguro, di ko din kasi sure eh. Ako lang to eh. Pero sila yung madalas nakakaisip ng bagay na yan. Siguro ano yan, panganay instinct. Kung may maternal instinct, may panganay instinct. Taas kami ng mga panganay. Kami mga pangalawa. Kami mga pangalawa. Nasa isip namin is... May ate naman kami, may kuya naman kami. Oo, number 1 yun lagi. Na kapag meron silang iuutos sa'yo, tapos ikaw pwede mo siyang kasi deadmahin. Feeling nila hindi ako nag-i-exist. Mga pangalawa. So, yun yung feeling kong nagpabago talaga sa akin kung bakit ako ngayon. Kung yun din siguro kaya wala akong bisyo. Alam mo yun, cut talaga. Na-experience ko yung feeling ko ako yung panganay. That time na nag-work ka na. Kasi syempre, ikaw yun nandun lahat sa bahay. Lahat ng responsibilities nung nasa bahay mo. Nasa akin. Mafe-feel mo din, kumbaga. Although ilang years lang siya, 2 to 3 years. Pero yung bigat nung ginagawang yun. Imagine, di ba? And ako then, since birth, siya kasi panganay. yung ginagawa niya, mga kapatid. Yung ginagawa niya, kinikimkim niya. Wala siyang binibigay na hint. And then, syempre. ako, syempre, dahil ma-express akong tao, hindi ko alam expressive. Hindi ko alam na kimkimin yung sarili kong emosyon that time. Ginagawa ko is Vino-vocalize ko lagi. And then hindi naman sa ganun. Magsasabi ako na ba't ganito yung ginawa ni bakit ganyan. Ako kasi iniiwasan ko din talaga yung mga times na dahil galing nga tayo sa ganong past natin na maaway, maraming gulo. Ayoko nang ulit iparamdam or ako mismo ayokong ma-feel or ayokong mangyari or ayokong gawin yung mga ganong bagay. Kaya kapag may mga ganong issues nung time na yon na ako na yung kumbaga panganay talaga sa bahay kasi matanda na rin sina lolo't lola. Tapos, ang iniisip ko lang lagi nun, lilipas din to. Pag-usapan na lang namin pagka okay na lahat. Ayoko na munang pag-usapan. Papakalmahin ko na muna lahat. So, ayun, kalmado. Very demure. Akin doon ko na-build yung kung kaya kong gagawin ko na lang. Instead na kahit magsalita ka na magsalita, wala ding mangyayari. Ako kasi ayoko din yung alam mo yun, yung sigawan, siguro trauma. Hindi naman ako sumisigaw dati. Hindi. Ayoko din kasi yung, alam mo yun, basta pagka may galit na tao. Alam mo yung tao pagka galit siya eh. Hindi man siya magsalita siya, alam mo. Pagka may ganun ng instance, lakas na ng kabog ng dibdib ko, kaya iniiwasan ko talaga yun. Kasi, alam, iba yun eh. Hindi siya hapdi eh. Pintig. Yung damang-damang yung pintig ng stress siya. Pero alam mo yun, kahit na hindi siya ganun hindi siya magandang stress. Ayoko siyang ma-feel. Kaya pipiliin kong kumalma na lang, mag-relax, mag-meditate, bad vibes out. Sa kwarto. Ganun na lang. Kumbaga, iisipin ko na, iiyak na lang ako, tas bukas okay na ako. Kung ganun man, no. Pero most of the time naman, lagi kong, kalmahin mo lang. Meditate. Although ngayon, na-build ko na din yung yung part na hindi nag-e-express ng emotion. So, okay na ako ngayon. Oo, kasi may times naman na pwede mo nang sabihin pagka okay na. Halimbawa, kung nagkalabuan tayo,
ayokong mag-away tayo on the spot. Ayokong magsagutan tayo on the spot. Kasi alam mo, sasaktan lang natin isa't isa. Kahit anong mangyari. Sabihin ko lang yung mga ayaw ko sa'yo. Masasaktan ka lang. Sasabihin mo yung mga ayaw mo So, sa akin. every time na nagagalit ka, Papakalmahin ko talaga muna. mo muna yung sarili. Pagka okay na, maski sa relationship na romantically, ganun din kami. Kumbaga, Chay. tapos, kumbaga, sasabihin ko after talaga, pagka kalmado na. Kapag kayo ng boyfriend mo, ganun din. Yes. Kasi, iba pa rin yung, kalmado lahat eh. Nasa tamang pag-iisip lahat. Masasabi mo na, next time, wag mo nang gagawin to. Pero meron mga tao na ayaw nilang lumilipas yung yun. Yung time na yun. Gusto nila that masabi ko lahat sa'yo. Kasi makakalimutan ko, ganun. Hindi. Yung gusto nila, kung meron tayong hindi pagkakaunawaan ngayon, gusto pag-usapan na natin ngayon. Oo, ngayon din mismo maayos. May mga taong ganun din, oo. Yun yung mga taong... Para sa kanila, okay. Pero napaka-heavy nun. Napaka-heavy ng situation na yun. I think, yung time na yun, walang magli-lift up sa gusto mong sabihin. Kasi gusto ninyo pares kayong tama. Kaya, I think, okay din yung May mga tao kasi talaga na prangka. Kumbaga. Personally kasi ako mas gugustuhin kong ayusin mismo. On the spot. Pero, bago ko gawin yun, gusto ko, muna ako, ready ako. Nasa tamang pag-iisip ka pa din. Ready ako na alam kong ikalma yung sarili ko. Ngayon, kaya ko nang gawin yun. Pero dati nung siguro college, ganun, I think hindi ko kaya. Kasi I'm not emotionally available. Stable. Available. Naghahanap ng video. Ayun, hindi ako emotionally stable. Kaya, pero ngayon, since mag-iilang taon na din akong kinikilala yung sarili ko. And then, ilang taon din akong mag-isa. And then, halos this year lang tayo nagsama ulit sa dahil nagwo-work tayo. Feeling ko, all throughout, pag-aaralan mo na. Oo, napag-aaralan ko na. Yun naman yung good at least, kahit na ganito na yung edad mo, may mga tao kasing blanco yung isip. Matured na ako, matanda na ako. Wala nang makakapigil sa kahit anong gagawin ko. May mga ganung tao. Yes. Pero at least, naiisip mo yung mga bagay na yan na may room pa pala for improvement. Okay pa palang matuto pa. Okay pa palang pag-aralan ko pa yung sarili ko. Yung mga bagay-bagay. Meron kang new learnings every day. Ayun, babalik ako sa tanong. Yung sa'yo is, yun yung pangyayari sa'yo na naka-shape or naka-shape sa'yo. Kung bakit, kung ano ko ngayon. Yes. Akin naman, ayun, parang nasabi ko na ito kanina. Naging ganito ako ngayon because of my friends. Kasi meron sa atin sa bahay, sinabi mo nga, meron na tayong sneak peek kung ano kami noon, kung ano yung mga nangyari yung background namin. Oo. Meron tayong ganun. Kumbaga, yung mga kaibigan ko, yung escape ko doon sa mabarkada ka nun eh. Pero yun yung kinagandahan dahil yung mga kaibigan na mga pinipili ko is kung ano yung hinahanap ko talaga. Kung ano yung hinahanap ko na... Hindi ka napunta sa mga maling tao, ibig mo sabihin. For example sa atin magulo. Gusto ko yung mga hinahanap ko na kaibigan. The opposite. Gusto ko yung at peace. Ako, nagagawa ko yung mga gusto kong gawin without restrictions. May mag-guide sa akin na kapag sumusobra na ako, ganun. Ganun yung hinanap ko that time. Kaya yung mga kaibigan ko ngayon. Sila yung naging comfort mo. Yes. Kaya kahit anong sabihin nila, hindi ko sila yung pagpapalit. Ganun. So, ayun, sila yung mga tao na tumulong sa akin na mag-shape para sa akin. Yun din naman goods. Yung pangyayari na nabanggit doon sa tanong is yung naghahanap ako ng comfort sa iba na wala sa bahay nun.
kumbaga, ayun yung nag-shape sa akin ngayon. Hanggang ngayon naman, na-apply pa din na, for example, dahil nag-work na kami lahat, halos ng mga kaibigan ko, nasa edad na kami na nagtatrabaho na lahat. Yung minsan-minsan na lang kami nagkikita. Yun nga, kapag umuwi ako once a month, and then doon kami magkikita-kita. Minsan hindi pa kami nagkikita-kita lahat. Pero kulang-kulang pa din. Since ako wala akong social media ngayon, wala na akong social media ngayon, yung mga core friends ko, meron sila ng number ko. Meron sila nung kung saan lang ako pwede makontak. And then ganoon din ako sa kanila na doon ko sila kokontakin na kunwari meron akong iniisip na na meron akong problema, for example. Meron akong problema and then magko-call ako. Number 1 ko na i-call si Tommy. Tommy. Yun, best friend ko yun si Tommy. Special mention. Special mention. Ayun, siya lagi yung i-call ko. Number 1. Ganun din siya sa akin. Na every time na meron kaming kasi halos same story. Kami ni kumbaga, Tommy. same background. Meron mga ibang mga mga aspect ng kwento ng buhay ng tao. Iba pa din. Pero halos nagkaka-relatean kayo. Yes. Tapos sasabihin niya kung ako yung nasa sapatos mo, siguro ganito yung gagawin ko. And then sasabihin ko yung sa akin, and then we deliberate, ganun. Kumbaga parang gumagawa kami ng thesis every time nagtatanong. At least, di ba? At least may mga taong kailangan mo pa din talaga na makakausap. Kaya, ginawa din namin yung podcast na to kasi gusto din namin kayo na may makausap. So, kung may mga concerns kayo, pwede nyong comment down below. Charot. Comment down below. May ayun, sa'yo is yung naghubog sa'yo. Same pa din. Kasi syempre, magkapatid tayo. Yung pares lang tayo ng buong pares lang tayo ng puno na pinitasan. Ha? Ang gulo. So, ayun. So, magkapatid tayo, pares lang tayo ng roots. Kaya, pares lang halos tayo. Ikaw, is yung nag-shape sa'yo is yung background nga natin. And then, ako naman, yung nag-shape sa akin is yung paghahanap ko ng comfort. Kasi, dahil doon sa hindi, kumbaga ganito. Ako, para sa akin lang, yung nag-shape sa akin is ako mismo or parang hindi lang naman ako, pero kasama din based friends. On my circumstances. Kasama din naman mga friends and family. Pero, naging decision ko. Kumbaga yung mga decisions ko, sila yung nagpa-shape sa akin kung ano ako ngayon. Ikaw naman, yung mga decisions mo, pero may mga friends na nakapalibot. Friends kumbaga, yung mga advices nila, yung mga at saka syempre yung mga pangyayari pa din. Pero, yun nga, mas yung ambag ng mga friends mo sa'yo kung ano ka ngayon. Goods naman. Kasi dati talaga, nung bata tayo, iniisip talaga namin na yung parang ka talaga dati, bulakbol, yung parang puro ka na lang barkada, yung mga barkada mo walang kwento. Mga ganun yung mga sinasabi ng ibang tao pero ayun nga, sabihin nila na mas pipiliin mo yung mga kaibigan mo kaysa sa pero kita mo, 'di ba, yung mga judgmental lang talaga yung ibang tao. Pero ayun nga, hindi mo din naman makikilala yung isang tao hanggat hindi mo talaga siya nakakasama or alam mo yun, kahit iba yung mga itsura nila or yung itsura nila mukha mang addict or something or no judgment. Pero kumbaga na-judge sila physically. Tapos based on their appearances. Tapos sasabihin na ganun din yung mga yung expression nila sa mga kaibigan ko since kaya nga kaya sabi yung since may nagiinom sila ngayon yung halos mukhang matured na sila agad sa edad nila. Ayun, kaya na more on yung judgment nila sa kanila is bad. Bad influence. Pero they are good ones naman. Sila yung solid. Wala ka naman dito kung wala din, kundi din dahil sa kanila. Okay, hindi mo rin naman sila ikukwento kung hindi ka, diba? Ayun.
next question na tayo? Yes. Last question na to. Yes, last question na tayo. Teka, bago tayo mag-last question, ano namang masasabi niyo sa mga naging topics pa natin? Baka may mga masabi sila. Yes. Kung may mga gusto kayong Yes, kung meron kayong mga gustong i-add or i-add parang na tanong or i-comment nyo below. Pwede. Hindi, kumbaga kung ano yung mga same I think experiences nyo ba? gagawa tayo ng group for that na para makapagbigay sila ng Oo, suggestions. kasi syempre, O kaya i-message nila tayo sa mga natin. And then ilalagay ko din sila sa edits. mm-mm, Sigurado yung mga para yung mga, para ma-express social din ng medias ibang natin. tao yung Yes. gusto nila, yung mga Mm-mm. kapatid na yan. Mm. Ayun, so last question natin. Go. Maganda to. Gusto ko din to Mapapaisip ako kasi syempre childhood nga yung tema natin ngayon. Kung papapiliin ka ng superpower, ano ang pipiliin mo? Ako, alam na to ng mga kaibigan ko eh. Alam ko, may mga nagtanong na din sa akin neto. Maski nga sa work eh. Mm-hmm. Tinanong ako neto, interview ng work. Kasama tong tanong na to. Oo, tapos iisa lang naman lagi kong sagot. At siguro yung mga sagot na to nagre-represent na kung ano yung gusto natin talaga. Mm-mm. So yung sagot ko is lumipad, makalipad. Kasi alam mo yan, gusto kong no judgment. Pero parang nakapaka-common ng paglipad. Oo, common talaga siya. Ano yung main reason mo bakit mo siya pinili? Sa akin kasi, ang para sa akin retirement or parang someday, kapag ka-retired na ako, ito yung gusto kong gawin. Mag-travel around the world. Oh. So, if lumilipad ako, ang easy lang, di ba? Kahit ngayon, boom! Hindi mo kailangan ng lisensya. Yes, lipad. Nandun na ako, di ba? Di ba? So, yung main goal At saka, alam mo yun, iba kasi yung feeling ng wind, ng nature. Yung makita mo yung, alam mo yun, kahit nawasak na si Mother Earth, sana, balik natin siya sa before. Pero alam mo yun, iba pa din yung makita yung greatness or something ng, alam mo yun, para sa akin kasi ang laki lang mundo. Tapos, gusto kong makita lahat. Makikita ko yung pagka lumilipad ako. Darna! O, diba? Parang, yun. Tsaka nag-shape siya. Parang para sa akin ulit. Parang, alam mo yung freedom. Diba? Walang makakapigil sa'yo kahit saan ka pumunta. Kahit nasa ere ka lang every time. Yun, parang, kaya gusto ko talaga lumipad. Sana, Lord. Joke. Sa'yo lumipad kasi gusto mong mag-travel. Kasi kahit naman na hindi superpower parang yun yung balang araw gusto kong gawin talaga. Mag-travel lang. Wala akong ibang gagawin kundi iikot sa buo. Akin, cloning. Clone? No? Para yung task, ganon. Pwede. Kasi, akin, cloning kasi, naiisip ko kaagad is yung, once na yung clone is, yung parang sa Naruto, nung tawag dito. Kasi, ano yung sinasabi niya? Ewan. Joke. Kagebushin technique. Okay. Yung cloning na yun. Kasi kapag yung clone is nag-pop yung clone, yung lahat ng nakita and na-experience ng clone malalaman na yun, malalaman mo. Ay, merong ganyan sa Avenger, hindi ba yun? Di ba yun sa Avenger? Walang Avenger ba yun? sa Avenger. Teka lang, anong movie yun? Yung gumanap doon si Wakanda Forever. Tapos nasa library siya, tapos ang dami niyang Olsen? Hindi, si Wakanda Forever. Si Wakanda Wanda yung nasa isip ko. si Chadwick. Oo, siya. Tapos ano siya doon? Alam ko, nasa parang library siya. Tapos gagamitin siya para proof something. Napanood ko yun, nakalimutan ko na, pasensya na sa mga fan kung ano man yun. Sa listeners. Oo, pero alam niyo na kung alam niyo yung sinasabi ko. Natin. Oo. Kumbaga, as in ganun yung ginagawa niya. Nagbabasa lahat ng books. Siya nandito lang. Tapos lahat ng knowledge pumapasok sa kanya pagka nawawa. As in. I think meron siyang ganun, pero yung sa akin is yung ma-experience ko lahat.
ng mga bagay na gusto kong gawin. And then ako nasa bahay lang. Tamad naman. Nagre-represent talaga ng katamaran. Hindi naman siya bad trait. Joke lang. As long as nagagawa mo yung dapat mong gawin. Oo. At least, 'di ba? Masaya ka, madami ka may experience at isang second pero ang daming cloning nangyari. sa akin kasi gusto kong ma-experience yung mga bagay na hindi ko naman kasi kayang pumunta sa isang lugar and then nasa isang lugar ako. Kumbaga, for example sa work, nag-work ako pero nag-enjoy ka, di ba? Nasa beach ka. Why not? Gusto ko yun. Gusto kong kumbaga gawin. leisure talaga yung mga purposes natin. Ano lang siya, pang selfish, selfish. Siyempre, opinion. Pinapili ka na eh. Ayun yung main reason natin kung bakit natin ginawa yun. Kasi gusto nating express na okay lang na gawin mo yung isang bagay. Ganito. Paano pag ganito? May twist. Yung superpower ko, lumipad. Pero kalahati lang. O sa'yo. Yung makuklone lang isang mata. Isang daliri. Pira-piraso. Gusto mo pa-clone, magpa-clone ka pero dalawang daliri lang yung makuklone, gano'n. Parang i-experience neto? Lilipad ka kalating ka. Bagay lang ako. Nananggal ka pala. At least, di ba, nakalipad? Nalipad lang kaso kalahati lang. O kaya buhok yung gamit pang lipad. O yung buhok mo yung gumaganyan. O kaya gumaganyan mo. Propeller. At least, di ba? At least lumipad ka. At least na-clone ka. Ang pangit naman nun. Mata. Paano maglalakad yung mata? Okay, ganito. Kung sakaling maklone ka, yung kamay mo, may mata, kamay pa din yan. Ganun. Pero yung daliri mo lang. Ganun. Nakaganyan. Ba't mo ba naisip yung mga bagay? May twist yung power. Sige, bibigyan kita ng powers na gusto mo. So, to conclude it, yung gusto mo is lumipad to travel. For pansarili din. Luho. Sa akin naman, to clone to experience what I've missed. Ganon. And to experience din yung ibang mga bagay. So, I think that naman ang powers na yun. To conclude sana may magbigay talaga ng powers. No? Pero yung walang twist, sana. Wag naman sana. Paano kung ikaw ay kapangyarihan mo, mabilis ka, kaso delay yung nararamdaman Hindi, mo. Kamay yung mabilis. Yung gumagano. Hindi pa Kunwari nagte-teleport ka, kaso ulo lang. Oo, yung tingi. Hanapin mo yung ibang parts. Kalahating katawan lang. Okay. So, let's wrap it up. Okay na siguro yun. Nakaka-enjoy ang ganda ng mga tanong natin ngayon kasi based sila on childhoods. Based talaga sa childhood. And sana din dahil tayo nasa-share natin yung mga thoughts natin, sana din sila, mga kapatid natin, na ma-share din nila yung thoughts nila about sa mga napag-usapan din natin or kung may gusto silang idagdag. Kung gusto nilang itanong ganun na pwede nating isabihin next episode or yung pag-usapan next time. Ganun. Salamat sa pakikinig mga kapatid. Kung nasa Spotify ka, click mo yung follow, and then kung nasa YouTube ka, click like and subscribe. Paalam! Bye! Bye-bye! See you next episode. Bye mga ka!